Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Teroy. Taong 1961. Panggalaykayan, Bindoy. Napapatanong na lang si Teroy sa sarili. Napansin niya na kahit sa kabila ng edad ng kapatid ng lola, napakabilis pa rin kumilos ni Lolo Rogelio. Halos mag-iisang daang taong gulang. Ngunit kaya pa rin itong magtrabaho na tila hindi alintana ang katandaan. Nangangahoy, nag-uuma, at kung ano-ano pang mabibigat na gawain. Sa katunayan, hindi ito naging sagabal sa mga anak kahit hindi siya alagaan at suportahan. Tumatanggi ang matanda na kesyo kaya niyang alagaan at pakainin ang sarili. Kung ano man ang ibibigay sa kanya, doon na lang ito ituon sa nabuong pamilya. Nag-iisa na lang si Lolo Rogelio sa tahanan. Hindi umaasa sa kahit anong tulong. Walang sinasandalan maliban na lang sa sarili. Mariing sinabi ng matanda na wag na siyang isipin. Dahil kung tutuusin, mas malakas pa siya ngayon kaysa noong kabataan. Wag na din siyang kaawaan dahil hindi naman kailangan. Ito ang labis na ikinakamanghan ng pamilya ni Teroy. Kapitbahay lang nila ang matanda kaya alam niya ang gawain nito. Paminsan, mapagbiro at pilyo din si Lolo Rogelio at hindi nagpapahuli sa uso. Kung ano ang bago, sumasakay ang matanda. Medyo malakas sa babae at palaging nakaporma. Tila bagets na napadpad lang sa lugar, lalo na kapag nakakatabi ang kabataan. Napakaangas ding umasta. Makatawag pansin ng matanda, kaya nagtataka ang ilan lalo na sa hindi nakakakilala kay Lolo Rogelio. 12 gulang pa lamang si Teroy ng mga sandaling ito. Unti-unti niyang napapagtanto na meron talagang kakaiba sa lolo. Napatanong siya sa mga magulang kung ano nga ba ang sekreto nito. Si Tio? Ganito yan anak nung buhay pa ang lola mo. Nasabi niya sa akin na yung kapatid niyang si Rogelio, meron niyang anting-anting. Bukod pa dyan, hindi talaga lumad na taga rito yan. Nadestino lang sa kagubatan ng Tanhay. Maagang nagretiro, nakabili ng lupa dito sa atin. Wika ni Tatay Jojo. Dagdag pa nito, si Lola Poring mismo ang nagmungkahi na doon na lamang ito manirahan para kahit papano ay magkita sila araw-araw. Lalo na't dalawa lang silang magkapatid. Hanggang sa naging manggagamot si Lolo Rogelio. Madalas wala na sa tahanan, kaya inakala ng ilang taga roon na espiya ito ng militar kahit maagang nagretiro bilang kafku. Paano ba naman? Bigla itong nawawala at babalik na lamang pagkalipas ng ilang araw. Maging ang pamilya ay hindi alam kung saan siya nagpupunta. Hindi naman ito nagpapaalam. Makikita sa umaga, ngunit biglang nawawala ng walang pasabi. Nung una, nag-aalala ang pamilya pero nung tumagal, nasanay na lang dahil maayos naman ang lagay kapag bumabalik. Basta anak, misteryoso yan si Tatay Rogelio Ewan ko ba kapag tinatanong ko naman, laging iniiba yung usapan. Minsan naman pabiro ang sagot. Mahirap paniwalaan ang pagpapaliwanag. Wika ni Tatay Jojo. Ganun po ba, Tay? Kung sa bagay, tinatanong ko din siya pero ang pilyo ng lolo. Nakikipagkamay lang habang nakatawa. Nakikipagbanggaan pa nga ng balikat. Nag-aalala ako baka bumigay yung katawan niya. Pero malakas talaga, Tay. Wika ni Teroy.
Mula nang magkaroon ng malalim na pag-unawa ang bata, lalo na sa mga narinig niya sa ama, nais niyang alamin ang lihim na tinatago ni Lolo Rogelio. Isang umaga, nakita niya ang matanda na bihis na bihis. Nakaangat at makintabang buhok, nakakulduroy na pantalon, nakadamit na kasing kapal ng kapote. Nang mga sandaling iyon ay bitbit ng matanda ang baston na mukhang ugat ng kahoy. Ngunit nakahulma na tila pinagduktong na buto ng ahas. Si Teroy naman, nakatingin sa beranda ng tahanan, nakaharap lamang ng bahay ni Lolo Rogelio. Ang gara ng datingan, Lo ah. Saan punta natin? Kintab pa ng sapatos oh. Wika ni Teroy. Pista sa dumulog dong. Makikipiesta lang. Sasaglit na rin ako sa libo dahil may bibisitang kaibigan. Tugon ni Lolo Rogelio. Bibisita daw na kaibigan? Ang sabihin mo, Lo, mangbababae ka na naman? Tugon ni Teroy. Hindi ah. May pupuntahan lang ako na importante. Tumatanda na ako eh. Ikaw ba? Gusto mong sumama? Magbihis ka, dalihan mo. Wala naman dyan ang mga magulang mo, hindi ba? Wika ni Lolo Rogelio. Sa pagkakataong ito, hindi nagdalawang isip si Teroy. Kagad siyang tumango at sinabing sasama siya. Nais talagang makifiesta ni Teroy. Dagdag na lamang dahil si Lolo Rogelio ang kasama. Bukod pa dyan, pagkakataon nito ni Teroy upang malaman ang sekreto ng matanda. Matapos makapagbihis, kagad nang tumakbo si Teroy palabas ng tahanan at hinabol si Lolo Rogelio na papunta na sa kalsada. Naglakad silang dalawa dahil napakabihira pa ng sasakyan ng mga panong ito at kung meron man ay laging punuan. Hapon na nang makarating sila sa lugar. Ayon kay Teroy, matapos makifiesta ay pupunta na nila ang kaibigan ng matanda. Nang mga sandaling ito, duda talaga si Teroy na babae ang sadya ni Lolo Rogelio. Ang buong akala niya ay malapit ang pupuntahan. Ngunit napansin niya na papunta sila sa bukid at wala na masyadong kabayan. Malawak ang palayan habang sa unahan naman, may burol na sobrang sukal. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga sandaling iyon. Nag-aalala ang bata, lalo na't malayo pa ang uuwian nila. Lolo, kung mambababae po kayo, wag naman po sana sa ganitong lugar. Medyo madilim na oh. Wala pang ilaw dito. Wika ni Teroy. Abutin talaga tayo ng gabi. O bakit? Natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ko, hindi ka dapat matakot. Kapag may nagbiro sa'yo, makakatikim talaga sa akin. At saka, nasabihan ko na yung kapitbahay kanina. Sinabi kong kasama kita. Baka mag-alala ang magulang mo eh. Malaki ang tiwala nun sa akin kaya kumalma ka lang iho. Kasama mo ang gwapo mong lolo. Tugon ni Lolo Rogelio. Hindi naman nag-aalala si Teroy na baka pagalitan ng mga magulang. Madalas siya sa tahanan nito at minsan doon pa natutulog. Mas kinakabahan siya dahil baka kung anong mangyari sa matanda. Maya-maya pa, kumabig sila ng lakad sa gilid ng burol. Madilim na. Nagkalat ang mga puno ng saging sa burol. Habang sa kabilang banda naman, malalim ang pilapil at kung hindi mag-iingat sa paglalakad, siguradong malalaglag at lulubog sa putik na tila kumunoy. Teka, nakalimutan ko yata kung saan yung bahay ng kaibigan ko ah.
Eh, nako, ang laki na ng pinagbago dito. Ay, oo nga pala doon sa unahan. Ayun nakikita mo ba, Dok? Kasamahan ko yan sa CAFGO noon, si Carlos. Total, kasama ka naman eh. Siguradong napapanahon na para malaman mo ang sekreto ko. Ang sekreto ko, Apo, kung bakit ako guwapo. Wika ni Lolo Rogelio. Lolo naman akala ko pa naman sasabihin mo na. Palagi na lang nagbibiro. Kaya ang hirap niyo pong paniwalaan eh. Habang papalapit sa tahanan, nakita niya na may matandang lalaking lumabas ng tahanan. Tumingin sa kanilang direksyon at kinawayan sila. Ganun na lang ang pagtataka ng bata. Tila alam ng matandang lumabas na darating si Lolo Rogelio. Nakangiti. Aray ko naman. Malalaglag ata ang baga ko ba? Hindi ko inaasahan ang pagdating mo, Rogelio. O sige, dito ang daan. Huwag banda dyan baka makagat kayo ng aso. Wika ni Tandang Carlos. Tansya ng bata. Tila kasing edad lang ito ni Lolo Rogelio. Ngunit mapapansin kay Mang Carlos na may dinadaing na sakit. Pero nakakapagtaka na sobrang linaw ng mga mata. Ayon kay Teroy, madilim na ng mga sandaling iyon. Ngunit malinaw pa rin sila nitong nakikita. Walang kupas ang lakas mo, Carlos. Hanggang ngayon nakakamangha ka. Malayo pa lang, alam mo na kung sino ang paparating. Ay salamat, akala ko pa naman. Niligaw mo kami ng daan. Magaling ka pa naman dyan. Madalas mong ginagawa sa akin yan noon. Kung saan-saan na lang ako nakakarating eh. Diba, Carlos? Teka, oy, Dong Teroy, huwag kang dadaan dyan, may aso. Mukhang bagong panganak. Makakagat ka. Dito, sumunod ka sa akin. Wika ni Lolo Rogelio. Hanggang sa makapasok na sila sa bakuran. May kalakihan ng tahanan ni Mang Carlos. Isang palapag lang ito at may beranda na gawa sa pawid. May ibang taong nakasilip sa bintana. Isang lalaki na makisig ang pangangatawan. Mukhang apo o hindi kaya naman anak ni Carlos. Inutusan pa ito ng matanda na ipaghanda sila ng makakain. Ngunit umiling si Lolo Rogelio at sinabing kakagaling lang nila sa piyesta. Ayon kay Carlos, gusto niya sanang makipiesta, kaso hinayaan na lamang niya ang mga kamag-anak. Nahihirapan na siyang kumilos dala ng katandaan. Pwede dyan sa upuan, matibay yan. Apa, ikuha mo nga kami ng isang galong bakal. Pasensya ka na, Rogelio. Naubos na yung tinitinda kong sariwang tuba. Bahal na lang ang natira eh. Ayos lang ba yun sa'yo? Tanong ni Mang Carlos. Nako, masusubukan mo na naman yung tatag ko sa pag-inom. Bueno, kahit suka na yan, iinumin ko pa rin. Eto ang sekreto ko, Dong. Teroy, alak! Tugon ni Lolo Rogelio. Sa puntong ito, napakamot na lang ng ulo si Teroy. Bagaman mali siya ng hinala, hindi babae ang pinunta ng lolo. Nadismaya ang bata dahil inom lang ang sadya ni Lolo Rogelio. Pagkatapos maiabot ng apo ni Carlos ang mga galon ng bahal, kaagad nagsalita ng inomang dalawa. Bagot na si Teroy. Ngunit kahit papano natutuwa naman siya sa kwentuhan ng dalawang matanda. Ngunit maya-maya lang, naging seryoso ang usapan. Nga pala, ano bang sadya mo dito, Rogelio? Alam ko namang hindi ka pupunta ng walang dahilan. Kilala kita. Kapag lumapit ka sa akin, alam kong meron kang kinakarap na problema. Wika ni Mang Carlos.
Tama ka naman. Hindi talaga ako pupunta dito kung hindi importante. Kahit hindi ko nararamdaman ang katandaan, minsan naiisip ko, baka hindi na ako magtatagal. Alam mo na, yung pakiramdam na baka bukas patay ka na. Humihina na ang pisikal kong katawan. Ramdam ko na si kamatayan, Carlos. Iba talaga ang binibigay ng mga tangan, ano? Ay, nakakamanga. Tugon ni Lolo Rogelio. Nakikita ko naman, totoo ang lahat ng yan. Malakas pa rin pero inaanay na ang katawan. Hindi may pagkakaila na pareho tayo eh. Hindi naman natin maiiwasan sa kamatayan. Hindi pwedeng manatili tayo sa lupa ng habang buhay. Pandaraya na yun sa mata ng Diyos. Siguro pwede. Kung yung lakas mo galing kay Satanas, malaya ka at immortal. Wika namang Carlos. Sa pagkakataong ito, maiging pinakinggan ni Teroy ang pag-uusap ng dalawa. Alam niya na meron siyang matutuklasan sa pagkatao ni Lolo Rogelio, lalo na sa mga binibitawang salita na ngayon pa lamang narinig ni Teroy. Alam mo, sa totoo lang, ayokong ipasa sa mga anak ko o kahit kaninong kamag-anak ang tangan ko eh. Natatakot ako sa sasapitin nila. Naiisip kong baka mas malala pa sa atin eh. Hayaan ko na lang ang pamilya ko na magkaroon ng normal na buhay. Wika ni Lolo Rogelio. Yan ba ang problema mo kaya ka nandito? Nako, wag Rogelio. Dapat may pagbigyan ka. Aray, ayan na naman. Sumasakit na naman ang likod ko. Hayaan mong may maging legasiya ka. Yan ang magsisilbing alaala mo eh. Bakit hindi mo sila turuan ng kalaban nang makaiwas sila sa panganib? Ayaw mo nun. Mananatiling buhay ang alamat ni Rogelio sa kamay ng kaanak mo. Pumili ka kung sino ang karapat-dapat. Wika namang Carlos. Dito nabati ang atensyon ni Teroy. Tila nasabik siya sa pinag-uusapan ng dalawa. Mawalang galang na po, Lolo Rogelio. Nakakabagot mag-antay dito. At saka parang hindi ko naman maintindihan yung pinag-uusapan nyo. Alam ko naman po na meron kang tinatago. At saka wag po kayo mag-alala, hindi ko naman po ipagsasabi eh. Ako lang po yung makakaalam. Saka aray ko naman, ang dami naman pong lamok dito. Wika ni Teroy. Aba, nakakatawa tong apo mo ah. Ikaw talaga, Rogelio. Sa sobrang pag-iingat, hindi mo na namamalayan. Nahihirapan na mga kaanak mo sa kakaisip sa'yo. Siguro sakit ka sa ulo ng pamilya mo, ano? Ako matagal ko nang sinabi. Maliliit pa lang ang mga anak ko, alam na nila kung sino ko. Ayokong nag-aalala sila eh. Pero teka, nakakamangha yung lakas ng kuryosidad ng batang to ah. At saka mukhang matapang. Tignan mo yung mga mata oh. Hindi mo ba napansin napaka-agresibo? Matalino tong batang to. Alam mo dong, itong lolo mo, alamat sa Kafgo eh. Marami ang napatumbang rebelde. Mabilis at malakas kahit walang sandata. Oh, Rogelio, huwag kang sumimangot dyan. Mas magaan ang pakiramdam kapag nagsasabi ng katotohanan. Para mapanatag ka. Apo mo naman yan eh. At kailangan din nilang malaman kung anong lihim sa pagkatao mo. Palibasa, ayaw mong katakutan ka ng mga tao eh. Wika namang Carlos. Ay nako, Carlos. Ang aga mong tinamaan ng alak. Kinikindatan pa naman kita kanina. Hindi mo napansin. Alam mo namang may kasama ako eh. Ayan, wala na. Para mo na akong hinubaran. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng matandang ito ha. Hindi totoo yon, Teroy. Wika ni Rogelio. Lolo, alam ko namang pong totoo yan. Naniniwala po ako kay Tandang Carlos. Marami po kayong lihim. Pinag-uusapan na nga po kayo ng pamilya eh. Tama po si Tandang Carlos. Sakit po kayo sa ulo. Ayaw niyo pong magpaalaga kahit matanda na po kayo.
Nag-aalala po kami. Baka wala kang makain, walang makasama, lahat ng anak mo may sariling pamilya na. Muling wika ni Teroy. Sa pagkakataong ito, napakamot na lang ng ulo si Lolo Rogelio at panay ang pag-iling. Naku, itong batang ito, oo. Ayan tuloy lumakas yung kuryosidad. Alam mo ba, Carlos, kahit pilyo yung batang yan, gustong gusto ko itong si Teroy. Apo to ng kapatid kong si Puring. Pero lahat ng mga kamag-anak namin, kahit sa loob ng pamilya ko, sa batang ito ko nakikita ang sarili ko. Kaya nga natutuwa ako kapag nasa bahay yan eh. Wika ni Lolo Rogelio. Natutuwa daw, hindi naman eh. Palagi nyo nga po akong niloloko. Nawawala ka na lang bigla tapos gugulatin mo ko. Lagi pa nga ako naiiyak dati. Nilalayo mo naman ng usapan, Lolo. Liliis ka na naman ng kwento. Kapag naiipit, umiiwas. Tugon ni Teroy. Hindi magkawari sa kakatawa si Mang Carlos, maging ang apo ng matanda. Nakakatuwang pagmasdan habang nag-aasaran ang maglolo. Sobrang kulit. Pareho ng ugali na malakas magpatawa. Yun naman pala eh. Bakit hindi na lang tong bata na to yung piliin mo? Aatakin ako sa inyong dalawa. Grabe kayo mag-usap. Itong batang to talagang malakas yung kuryosidad, ano? Ikaw, Iho, ano bang pangalan mo? Teroy, hindi ba? Teroy, hindi ka ba natatakot kapag nalaman mo yung tinatago ng Lolo Rogelio mo? Alam mo, mahirap paniwalaan kung anong meron sa kanya. Totoo ang sinasabi ko. Alamat tong lolo mo. Gusto mo bang malaman kung bakit? Wika ni Mang Carlos. Kagad namang binati ni Lolo Rogelio ang kaibigang matanda. Idiniin na walang katotohanan ang sinasabi ni Mang Carlos. Hanggang sa sumabat na ang apo ni Carlos na malaking tao, na itago na lang natin sa pangalang Noah. Sinabi nitong siya ang tagapagmana ng tangan ng matanda. Tanggap niya ang lahat. Pinaghahandaan na lahat ng panganib sa buhay sa oras na dumating ang pagsubok. Mawalang galang na po, Mang Rogelio. Pero dapat, sabihin niyo na po sa apo niyo yung lahat eh. Para kahit papano, meron man lang nakakaalam kahit isa sa pamilya mo. Yung batang yan, pwedeng siya rin yung piliin mo. Nakikita ko naman na magkasundo kayo eh. Wika ni Noah. Walang nagawa si Lolo Rogelio kung hindi sabihin ng katotohanan. Kaagad niyang sinabihan si Teroy na dapat isa-isip ang lahat ng maririnig. Isang beses niya lang ito sasabihin at hindi na uulitin pa. Ayon kay Lolo Rogelio, totoong isa siyang alamat noon. Si Mang Carlos din mismo ang nagbansag. Mula ito nang magtangan siya ng sobrang lakas na mutya. Alam mo ba kung ano ang mutsyadong? Oh, bakit napapakunot ka agad yung mukha mo? Makinig ka muna. Hindi na ako nagbibiro. Ngayon, totoo ang lahat ng lalabas sa bibig ko. Wika ni Lolo Rogelio. Mukhang diskumpiyado pa rin si Teroy na tila hindi naniniwala. Nakangiwi ang bibig habang nakikinig sa matanda. Sigurado ka, Lolo, ah. Totoo yung lahat ng sasabihin mo. Mamaya hindi na naman eh. Kagaya na lang nung bibilan mo ko ng laruan. Wala naman. At saka, ano po ba yung mutya? Sige nga po, naniniwala na po ako. Wika ni Teroy. Dito napangiti si Lolo Rogelio. Hinawakan ang ulo ni Teroy. Nasabing nararapat na sigurong ipasa ang kaalaman, ngunit sa bata lamang. Sa pagpapatuloy ng matanda, ang mutya ay isang bertud. Maraming klase pero lahat ay galing sa kalikasan. May iba namang bertud na gawa lang ng tao, kagaya na lang ng bertud ni Carlos na digdum. Inukit na digdum at ginawang San Benito,
Ngunit idiniin ng matanda na malakas ang kaibahan ng galing sa kalikasan at sa gawa ng tao. Ang mga nakakamanghang bagay, bato, buto, at marami pang uri na may waga ay isang mutya. Habang halos lahat naman ng mutya na galing sa tao ay gawa ng may karunungan. Ngunit may pagkakaiba din ang karunungan, lalo na kung saan nanggagaling at kung sino ang gumawa. Mga kataga na sadyang buhay na salita at kapag nabanggit ay sobrang delikado. Sumasabay dito ang presensya na kung sino man ang sinasamba, mula sa kadiliman o mula sa liwanag. Ang mga kataga sa Biblia, matatawag ding karunungan na maaaring gamitin bilang sandata, pero may likas na kataga na mas malakas ang bisa. Ang orasyong Latin, dahil ang mga katagang ito ay mensaheng naiintindihan talaga ng mga masasamang elemento. Kaya napakabisa sa oras na banggitin sa pakikipaglaban sa demonyo. Meron ding mga kataga na mula sa mga sugo, kagaya na lang ng Atardar, Metatron, Aklat ng 7 Arkanghel, Alpha Omega, Aklat ng San Benito, Sator, at marami pang iba. Dagdag pa ng matanda, higit sa lahat ay meron ding lokal na tawag na Bisaya na pamaba. Bagaman hindi literal na Latin pero pinaghalo-halo na ang iba't ibang karunungan, mga lingwahe na sobrang makamandag, lalo na kapag ginamit bilang tigalpo, bakod, poder, pamparusa at marami pang iba. Ito ay ang mga nakasanayan ng karaniwang tao, lalo na sa mga nakatira sa bansang Pilipinas. Karamihan nasa kabisayaan at mga tagong lugar. Ito ang gamit ni Lolo Rogelio, ang pamaba. Habang nakikinig si Teroy, mahahalata sa muka na tila naguguluhan, hanggang sa inangat ng matanda ang tungkod at inabot kay Teroy. Yan ang mutya ko. Yan ang dahilan kung bakit ako malakas hanggang sa ngayon. Ang mutya ng 17 ahas na namumungad sa isang kuweba sa gubat ng Pamplona. Marami akong pinagdaanan bago ko nakuha ang gamit na yan. Diba, Carlos? Kaibigan, nagpasama pa ako sa'yo. Kamuntikan ka pa nga mapahamak. Wika ni Lolo Rogelio. Lo, ang dami mong sinasabi. Para po kayong guro. Wala po akong naiintindihan. Maliban na lang po dito sa tungkod nyo. Teka, ang kati talaga ng paa ko. Ang dami pong lamok dito. Tugon ni Teroy. Dong, di ba gusto mong malaman kung sino talaga ako? Ayan, sinasabi ko na eh. Isa akong biyasa sa karunungan. Lihim na karunungan. Aba, dapat lang isa-isahin ko para maintindihan mo talaga. Ano bang sabi ko? Isang beses ko lang ito ipapaliwanag at hindi ko nauulitin. Bueno, tuloy tayo. Total mukha ka namang nakikinig sa gwapo mong lolo. Bagaman mabagal yung utak mo, pero kahit papano, meron pa namang natitira dyan. Sa madaling salita, apo, matatawag akong albularyo. Alam mo naman yun, hindi ba? Bukod sa doktor, meron pang iba na kayang magpagaling ng sakit. Pero mas malakas at hindi nakatuon sa gamutan ng gawain ko. Nakatuon sa lakas ng katawan, liksi, bagsik, at syempre, kasama na doon ang karisma ng pagiging gwapo. Hindi mo ba napapansin, kahit matanda na ako, bakas pa rin ang kagandahan ng lalaki ko. Napakapogi ko. Wika ni Lolo Rogelio. Mukhang malakas nga po yung tama ng alak sa inyo ah. Siguro kung hindi po kayo pinatulan ni Lola Iggy, hindi po siguro kayo magkakaasawa eh. Kung sa bagay, hindi naman po kayo mahilig manalamin. Wika ni Teroy. Walang tigil sa kakatawa si Mang Carlos, pati na rin ang apo nitong si Noah,
At ang mas lalo pang nakakatawa, mukhang nagpipigil lang si Lolo Rogelio dahil napakalakas mang-alaska ng apo. Nagpatuloy na sa kwento si Lolo Rogelio. Ayon sa kanya, napakatibay ng tungkod. Mas matibay pa sa bakal, pero magaan. Ang sabi naman ni Teroy, mukha lang itong pinagdikit ng mga buto. Ngunit tumugon si Lolo Rogelio na hindi. Matapos mahuli ang 17 ahas, ibinilad niya ito. Dahil ang hinala niya, nasa balat ang mutya. Ganun na lang ang pagtataka ng matanda. Dahil naaagnas ang balat at ang natira na lang ay ang buto. Kakaiba ito sapagkat hindi naghihiwalay. Sa halip magkakadikit pa rin at kahit anong hampas sa buto ay hindi nasisira. Hindi naglaon. Tuluyan pa itong tumigas at naging itsurang baston. Ito ang ginamit niya noon sa pagpuksa sa mga rebeldeng tulisan. Wala siyang sandatang dala. Baston lamang. Ngunit hindi siya kayang matapatan ng mga rebelde. Kahit pa may malakas din itong tangan, kayang-kaya niyang talunin. Maliban pa dyan, habang nasa gubat ang mga Kafgu, hindi may iwasan na may ibang makakalaban bukod sa rebelde. Hindi tao, kung hindi aswang at marami ng beses nilang nakarap. Tama. At si Rogelio lang ang pumatay sa mga aswang. Wala nang iba. Hanggang nood lang kami. Yung ibang kasama namin nagtatakbuhan. Tapos yung iba naman nagpapaputok ng baril. Pero kahit isa sa kanila hindi nakakatama sa mga aswang eh. Pero si Rogelio, mano-mano lang, walang sandata. Hanggang sa hindi namin namalayan, bigla na lang may atungal. Pagtingin namin, aba, nakapatay na ng aswang si Rogelio. Hindi lang isa, 3. Tama ba, kaibigan? 4 ata, pero halos wala lang natira kaya hindi namin masyadong maalala. Mukhang tinadtad yung katawan eh. Ganyan kadelikado ang lolo mo. Teroy, mas mabangis pa yan sa aswang. Wika ni Mang Carlos. Grabe naman po pala kayo, Manong Rogelio, ano? Itong gamit ni Lolo, pang albularyo lang eh. Ilang pandepensa pero umaasa sa orasyon. Nga pala, ano pong bisa niyan? Saka paano po nakukuha? Sa pagkakarinig ko, 17 ahas? Papanong nangyaring may mutya yan? Tanong ni Noah. Napailing si Lolo Rogelio. Napatingin kay Carlos at kita sa mukha ang agam-agam. Kagaya ng sinabi ko, kamuntikan kaming mapatay sa pagkuha ng mutya ng 17 ahas. Akala ko nga noon trabong ko. Buto pala. Bueno, ganito ang nangyari. Naging usap-usapan noon sa bukid ng Pamplona, yung lugar na maraming ahas. Ayon sa marami, isa dito ang nagtataglay ng mutya. Pero ni isang tao, walang nagtangkang kumuha. Wika ni Lolo Rogelio. Dagdag pa nito. Nang subukan nilang puntahan ng lugar, akala nila madali lang ang papasukin. Kaso nasa gilid pala ito ng pangpang na sobrang sukal. May yungib at doon napatras ang dalawa dahil hindi pala karaniwang ahas ang namumungad. Isang uri ng kobra na kung tawagin ay banakun. Ito ay isa sa pinakamakamandag na uri ng kobra. Maliban pa dyan, pinoprotektahan ng ahas na ito ang teritoryo. Sa oras na may makita ang ahas na may pumasok sa lugar, hindi ito magdadalawang isip na habulin at tuklawin ang kahit sino. Kaya lumabas sila ng yungib. Doon din nila napagtanto na kaya pala walang nagtangka na kumuha sa mutya. Isa pang dahilan, lampas 20 ang ahas. Hindi nila alam kung alin sa mga ito ang nagtatanga ng mutya.
Maliban pa dyan, hindi pangkaraniwan ang laki ng mga banakon. Tila sawa ang laki. Hindi may pagkakaila na ang mga ahas na ito ay maaaring may bantay na engkanto. Ngunit dahil sa kagustuhan na makuha ang bertud, matyaga nilang minatyagan ang bawat galaw ng mga ahas. Hanggang sa nakita nila na lumalabas ito sa dapit hapon. At ang ipinagtataka ng dalawa, magkakasunod na tila tren. Gumagapang papunta sa batis at umiinom ng tubig. Tinandaan nila ang oras. Kaya binantayan nila ito maghapon. Doon din nila nalaman ang saktong bilang. 24 ang lahat ng mga ahas. Noong lumabas na ang lahat sa yungib, dito na sila nagkaroon ng pagkakataon na pasukin ng kuweba. Inaakala nilang nagluwa ng trabungko ang isa sa mga ito at baka nasa loob ng yungib. Pero wala. Mga balat na nagkalat sa loob at walang trabungko. Kagad naman silang lumabas dahil baka abutan ng mga banakon. Dismayado si Lolo Rogelio. Bagaman masasabing may kababalaghan ng lugar, ngunit tila hindi totoo ang haka-hakang may mutya. Gusto sanang itigil na lang ni Lolo Rogelio ang pagkuha. Ngunit dahil na rin sa pangungumbinse at pagbabakasakali ni Mang Carlos, napilitan si Lolo Rogelio. Sinabi ng kaibigan na may mutya talaga sa lugar dahil nararamdaman niya ito. Kahit nawawala ng pag-asa, hindi pa rin siya tumigil na bumalik araw-araw. Tutal malapit lang ito sa kampo nilang mga kafgu. Hanggang isang hapon. Paglabas ng mga ahas ay dito nila napansin ang 17. Nagliliwanag ang mga mata at nag-iiba ang kulay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carlos at Lolo Rogelio. Kagad sinabi ni Mang Carlos na ito ay indikasyon na doon manggagaling ang mutya. Sa madaling salita, ito ang nagtatanga ng bertud sa lugar na iyon. Pero ang tanong, paano nila ito makukuha? Dahil kapag nabulabog ang mga ahas, magpupulasan ang mga ahas at sabay-sabay na susugod sa kanila. Kaya nag-isip sila ng paraan. Hindi naman pwedeng barilin dahil sa oras na mangyari ito, ayon kay Mang Carlos ay bubungad sa kanila ang bantay na lamang lupa at siguradong mapapahamak din sila. Kaya naman minatyagan nilang maigi ang kaibigang ahas hanggang sa nakita nila itong hindi umiinom ng tubig sa batis. Sa halip, lumihis ng daan, napunta sa napakalaking puno ng madre cacao. Napabitaw ng mabigat na salita si Carlos. Ang sabi nito, nakikisama lang ito sa ibang ahas, pero sa puno talaga nakatira at hindi sa yungib. Hindi din bumabalik agad. Sa halip nananatili muna ng ilang oras sa puno na tila nag-aantay ng makakain. Nang magkaroon ng pagkakataon, paglis nito ng daan, binagat nilang dalawa ni Lolo Rogelio. Tinubunan ng tela ang ulo at dinakma sabay silid sa sako. Pagkatapos nun, kumaripas na ng takbo ng walang lingon-lingon. Dahil sa oras na huminto sila, maaaring patayin sila ng lamang lupa na nagmamay-ari sa ahas. Yun na nga ang nangyari. Kabi-kabila ang kaluskusan at halatang may nakasunod sa kanila. Nakakakilabot na huni, bungis-ngisan at hilik ng kabayo ang narinig nila sa lugar. Hanggang sa naipit sa masukal na kakawyan ang dalawa. Dito bumungad sa kanila ang 3 tikbalang na ubod ng laki. Nanlilisik ang mga mata at makikita sa muka ang galit. Habang si Mang Carlos naman, dahil may tiwala sa sariling kaalaman, sinubukan niyang tigalpuin ang isa sa mga tikbalang. Ngunit mas nagalit lang ang tikbalang at sabay na sumugod sa kanila. Sa sobrang sukal na lugar, hindi nila magawang makatakbo ng mabilis.
Kaya naabutan sila at dito kamuntikang mamatay si Mang Carlos. Pinagsisipa ng tikbalang si Mang Carlos. Mabuti na lamang may ilog. Kaagad hinila ni Lolo Rogelio si Mang Carlos sa ilog at doon lumubog sa tubig ng ilang segundo. Unti-unti silang tumatawid sa kabila. Hindi naman sumunod ang mga tikbalang. Ang sabi ni Mang Carlos, tama lang ang ginawa ni Rogelio. Mabuting naisip kagad ni Lolo Rogelio na tumawid sa ilog. Tila sinadya ng tadhana. Dahil si Lolo Rogelio noon ay wala pa talagang alam sa mga katangian ng lamang lupa. Ang ilog ang hangganan ng teritoryo ng mga nilalang. Kapag sumunod pa ang mga ito, mapapasabak ang mga tikbalang sa loob ng teritoryo na pagmamay-ari ng ibang elemento. Apo Noah, marahil alam mo na kung ano ang dahilan kung bakit sumasakit ang likod ko hanggang balikat. Hindi ito sa katandaan. Dulot ito ng pinsala na natamo ko sa mga tikbalang. Kahit kamuntikang mapahamak, masaya akong si Rogelio ang nagtanga ng mutya. Kahit papano, namulat din siya sa kakaibang mundo ng may mga tangan, ng may mga katangian. Kaya niyang makipagsabayan sa mga rebelde na kapwa may tangan din. Wala na yung mga tikbalang, hanggang doon lang eh. Siguradong napilitan lang na ibigay kay Rogelio yung mutya. Paano ba naman? Nalampasan namin yung pagsubok. Hindi pala nalampasan. Natakasan. Walang nakakaligtas sa pagsubok kapag tikbalang ang nagbabantay. Hoy! Utoy! Bakit ang tahimik mo dyan, Teroy? Nawala yung kapilyuan mo Ang seryoso mo naman. Ano na? Ngayon alam mo na kung sino ang lolo mo. Wika ni Carlos. Hindi kaagad nakakibo ang bata. Halata sa muka ang pagkamangha. Dito niya napagtanto kung ano ang tangan at karunungan. Kung gaano kadelikado makakuha ng maiwagang mutya. Lalong-lalo na kung sino at ano si Lolo Rogelio. Tinitigan niyang maigi ang baston at hinawakan. Lolo, ano po to? Paano po to ginagamit? 'Di ba ito lang ang naging sandata niyo noon? Akala ko tungkod mo lang kasi matanda ka na. Pero iba pala. Yan pala yung dahilan kung bakit malakas ka pa din hanggang sa ngayon. Wika ni Teroy. Dito hinawakan muli ni Lolo Rogelio ang ulo ni Teroy. Hinalikan pa ang noo ng bata at may kung anong binibigkas sabay dura sa hangin. Nanlaki mga mata ni Carlos at Noah. Ang ginawa ni Lolo Rogelio, indikasyon na binasbasan niya ang bata. Sabi ko na nga ba hindi mo naman isasama ang bata kung wala kang interes sa kanya. Siya ang pinili mo, tama? Aba, nakakapanabik to Sana matunghayan ko pa ang pagkakaroon ng kakaibang katangian ng apo mo. Dawa, total mas matanda ka. Pwede bang ikaw ang magbantay dito kay Teroy kapag wala kami? O kapag nawala na kami? Wika ni Mang Carlos. Labis ang pagtataka ni Teroy. Napatingin pa ito sa malayo at halatang nag-iisip ng malalim. Sumabat naman si Noah. Gusto niya ang bata sa kabila ng kapilyuan nito. Dagdag pa ng binata. Dahil alam niya ang tahanan ni Tatay Rogelio. Bibisitahin niya palagi ang bata. Natatakot na ako, Lolo Iba na yan. Sige kayo, uuwi na ako. Iiwan kita dito, Lolo. Ano po ba yung pinag-uusapan niyo? Bakit po ako babantayan? Saka, iba po kayo kung makatitig Wika ni Teroy. O nasa na yung kakulitan mo? Kanina ang lakas mo mang Alaska Ngayong alam mo na ang lahat, natatakot ka. Ganito, Rogelio. Pahintulot yung ginawa ko. Ang ibig sabihin, ikaw ang pinili ko at ihahanda ang katawan mo sa karunungan. Nang sa ganon, hindi ka na mahirapan sa oras na ipasa ko sa iyo ang gamit.
Sa oras na matuto ka ng mga pamaba, magkakabisa ka agad. Oh, huwag ka nang sumimangot dyan. Huwag kang tatanggi. Nakabitaw na ako ng kataga. Sa oras na tanggihan mo ang ipapasa kong katangian. Abay, narinig mo naman siguro yung 3 tikbalang. Ay, lagot ka. Ay, siguradong babantayan ka nila. Sa ngayon, nasa paligid sila. Aba, totoo, hindi ako nagbibiro Kung sino ang bantay ng gamit, siya ang gagabayan dyan. Ikaw na nga magpaliwanag, Carlos. Parang hindi naniniwala ito sa akin Wika ni Lolo Rogelio. Kagad namang sumingit si Mang Carlos. Ayon dito, tama ang sinabi ni Rogelio. Matapos makuha ang mutya mula sa buto ng 17 ahas, makatakas man sila sa kamay ng tikbalang, pero hindi ibig sabihin nun nilubayan na si Rogelio. Hindi nakakalagpas ang mga tikbalang kapag usaping teritoryo. Hanggang doon lang sila sa pagsubok. Kapag nakaligtas ka sa kamay ng nilalang, ibig sabihin binigay na nito ang pahintulot upang makuha ang gamit. At kung sino man ang bantay, siya ang magiging gabay sa gamit at makikiisa sa katawan na nagtatanga ng mutya. Dito naging malaya ang mga tikbalang kung saan pupunta. Wala nang usaping teritoryo dahil kaanib nila ang tao at malakas ito kapag tikbalang ang gabay. At kapag nakapili ang may-ari ng mutya na susunod sa tangan, babantayan ito ng tikbalang. Kapag tumanggi, hindi magdadalawang isip ang tikbalang nagulpi ng tao hanggang sa mamatay. Kawalan ito ng respeto batay sa mga pag-unawa ng mga gabay na elemento. Oh, kailangan ko pa bang ipaliwanag uli ng mas maging malinaw sa inyo? Ikaw kasi, yang kakulitan mo at lakas mong mang-Alaska, yan tuloy ang sinapit mo ngayon. Pero Dong, ang totoo, ikaw talaga ang gusto ko noon pa. Natatakot lang ako dahil ayaw kong maranasan ng kaanak ko ang naranasan ko. Kahit hanggang ngayon nga, patuloy pa rin akong sinusubok. Wika ni Lolo Rogelio. Sa pagpapatuloy ng matanda, kaya siya nawawala ng biglaan. Indikasyon ito na may nangangailangan ng tulong. Kapag nakaramdam siya ng taong nasa peligro, kahit nasaan basta malapit sa kanya, kaagad itong pinupuntahan. Kadalasan napapasabak si Lolo Rogelio sa laban na kinakasangkutan ng masasamang tao, tulisan at mangkukulam. May iilang ding ginagambala ng aswang, bati ng mga elemento. Lahat ng ito ay nasusupil ni Lolo Rogelio sa tulong ng mutya mula sa buto ng 17 ahas. O bakit hindi ka nagsasalita? Abay, magiging tagapagligtas ka na. Pero dapat manatiling lihim ang pagkatao mo. Kahit gaano pa kalapit o kahit magulang mo pa, maging kapamilya mo balang araw, wag na wag mong sasabihin kung anong meron sa'yo. Basta, walang mangyayaring masama hanggat nasa kamay mo ang baston. Ang tanong ko sa'yo, Teroy, tatanggapin mo ba ang responsibilidad? Wika ng matanda. Pinipigilan namang Carlos at Noah ang pagtawa. Hindi mapakali si Teroy. Malikot ang mga mata habang pinagpapawisan ang noo. Balisa ang itsura na tila tatakbo na anumang oras. Ba naman to si Lolo? Ano pa po bang magagawa ko? Di tatanggapin ko na lang po kahit labag sa kalooban ko. Ikaw kaya yung takutin. At saka, para po kasing, ang sakit po kaya manipa ng kabayo. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Simpleng katanungan, upload na ba natin ang next episode? Kung anong opinion nyo, comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat.
Ang ninuno.